Ninanakaw nila ang kinabukasan ng aking anak para ibigay sa isang bastardo. Habang nagpapakasasa si Mateo at ang kanyang kirida sa perang pinaghirapan ko, itinuring nila akong basahan. Walang kwentang asawa, sabi niya. Pwes, nagkakamali sila. Hindi na ako ang martir na yuyuko sa kanilang pang-aabuso. Babawiin ko ang lahat, hanggang sa huling sentimo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising sa katotohanan? Ay naku, Clara, huwag ka na kasing mag-alala sa tuition ni Miguel. Naayos ko na ang lahat. Binawi ko na ang slot ng anak ni Bella sa prestihiyosong school na yon at inilipat ko na sa pangalan ng anak natin. After all, Miguel is the future of my lineage, hindi ba? Si Maya? Sa pampublikong paaralan na lang siya. Tutal, babae lang naman siya. At ang pambayad, galing sa ipon ng asawa kong hangal na akala niya ay para sa kinabukasan ng anak niya. Wala siyang kaalam-alam na ang bawat sentimong pinagpaguran niya ay sa atin na napupunta. Ang bawat salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Bella habang nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pinto ng opisina ni Mateo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tray ng mainit na kape at ang paboritong kakanin ng asawa na maingat niyang inihanda pagkatapos ng buong araw na pag-aasikaso sa gawaing bahay. Ang tanging hiling niya lang ay mapangiti si Mateo pagkatapos ng nakakapagod nitong trabaho, ngunit ang nangiting iyon ay tila isang malupit na biro na sumampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Bella. Ang tasa ng kape na kanina lamang ay nagbibigay ng init ay tila naging yelo na nagpamanhid sa kanyang buong braso. Marahang lumutang ang usok nito, tila nanunukso sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob ng silid, narinig pa niya ang maharot na tawa ni Clara, ang babaeng akala niya ay malayo sa buhay nila. Ngunit ngayon ay nalaman niyang unti-unti na palang nagnanakaw ng buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon. Ibinaba ni Bella ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng dingding nang walang kahit anong tunog. Ang bawat kilos niya ay tila automatiko, isang anino na nawalan ng kaluluwa. Pinihit niya ang hawakan ng pinto ng bahagya, sapat lamang upang makita ang asawang si Mateo na nakasandal sa kanyang mamahaling upuan, ang upuang binili ni Bella gamit ang kanyang sariling mana, habang nakangiti ng buong tamis sa screen ng kanyang telepono. Sa ibabaw ng mesa ni Mateo, nakita ni Bella ang isang pamilyar na envelope. Iyon ang liham mula sa St. Jude International Academy, ang paaralang pinangarap ni Maya. Nakita niya ang pangalang Miguel Mateo Reyes na nakasulat sa itaas ng acceptance letter, habang sa ilalim nito ay ang resibo ng bayad na kinuha mula sa kanilang joint savings account. Ang perang yun ay galing sa ginto at alahas na isinangla ni Bella para lamang masiguro ang kinabukasan ng kanilang anak. Parang may isang malaking kamay na pumiga sa puso ni Bella. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, tila punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Hindi siya makahinga. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ay biglang naging abo. Naalala niya ang mukha ni Maya kagabi habang yakap ang kanyang lumang manika. Masayang nagkukwento tungkol sa mga bagong kaibigang makikilala niya sa paaralan. Patawad, Maya. Bulong ng kanyang isipan, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng isang dekada ay tila mga dahon na tinangay ng malakas na bagyo. Tinalikuran niya ang kanyang marangyang pamilya, ang kanyang apelyidong Lamhavi na kinatatakutan sa mundo ng pananalapi, para lamang makasama ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng tunay na tahanan. Hinayaan niyang tapak-tapakan siya ng kanyang biyenang si Doña Carmen. Tinanggap ang bawat panlalait na siya ay isang walang kwentang asawa na walang dalang yaman, habang palihim niyang inililigtas ang kumpanya ni Mateo mula sa pagkalugi gamit ang kanyang talino. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganito, isang pagtataksil na hindi lamang pumatay sa kanyang puso,
kundi pati na rin sa pangarap ng kanyang anak. Naramdaman ni Bella ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay unti-unting nagkaroon ng isang malamig at matalim na kislap. Ang bawat pintig ng kanyang puso, na kanina ay punong-puno ng sakit, ay nagsimulang mapalitan ng isang banyagang damdamin, isang poot, na kasing lalim ng karagatan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe mula kay Doña Carmen ang lumitaw. Bella, huwag mong kalimutang linisin ang mga sapatos ni Mateo. May mahalaga siyang pupuntahan bukas kasama ang mga tunay na kagalang-galang na tao. Huwag kang magpapakita. Baka mapahiya mo lang ang anak ko sa suot mong basahan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Bella. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron at itinapon ito sa sahig ng pasilyo. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagsimulang magising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Ang martir na asawa ay dahan-dahan nang namamatay at sa kanyang mga abo ay bumabangon ang isang babaeng nakalimutan na ng mundo, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lam. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Mateo na may malawak ng ngiti, tila isang hari na nakamit ang buong mundo. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naging pagtataka nang makita niya si Bella na nakatayo sa dilim, hindi nakayuko, kundi diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Bella, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagkairita at condescension. Hindi sumagot si Bella. Tumingin siya sa envelope na hawak ni Mateo. Pagkatapos ay muling tumingin sa lalaking itinuring niyang mundo. Sa loob-loob niya, isang katanungan ang umalingaw-ngaw na tila isang sumpa. Hanggang saan kaya ang itatagal ng iyong ngiti, Mateo? Kapag nalaman mong ang bawat hininga ng iyong tagumpay ay nasa ilalim na ng aking mga kamay? Wala, Mateo. Tinitingnan ko lang kung gaano kalalim ang utang na loob mo sa akin. Mahinahong sagot ni Bella. Ngunit ang lamig ng kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Napakunot ang noo ni Mateo. Halatang hindi naintindihan ang sinabi ng asawa. Ano bang pinagsasabi mo? Magtimpla ka na lang ng kape. Marami pa akong gagawin. Tumalikod si Mateo at bumalik sa loob ng silid. Sabay sara ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naiwan si Bella na luhaan. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay may bigat ng isang determinasyong hindi na muling mababali. Mabilis na hinablot ni Mateo ang envelope mula sa mesa. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang mapanuring galit. Wala siyang bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan si Bella. Tila ba ang asawa pa ang may gawa ng isang malaking kasalanan? Bakit ka nangingialam ng mga gamit na hindi sa'yo, Bella? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang opisina ko ay hindi lugar para sa mga pakikialamera mong kamay? Ang boses ni Mateo ay matigas. Bawat salita ay itinatarak niya sa dibdib ni Bella upang baligtarin ang sitwasyon. Ipinasok niya ang envelope sa loob ng kanyang drawer at padabog itong isinara. Iyan ay para sa anak ng isa kong mahalagang kliyente. Inutusan niya lang akong asikasuhin ang slot dahil abala siya sa negosyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong dumi dahil lang sa wala kang alam sa takbo ng mundo sa labas ng kusinang ito. Huminga ng malalim si Bella. Ramdam niya ang pait na namumuo sa kanyang dila. Isang matinding pagnanais na isigaw ang katotohanang narinig niya kanina. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang kung magpapakita siya ng galit ngayon, mawawala ang pagkakataon niyang makuha ang lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga balikat, pinuwersa ang kanyang mga labi na manginig na tila isang takot na asawa. Patawad, Mateo. Nag-aalala lang ako para kay Maya. Akala ko kasi ay iyon na.
Ang magandang balita para sa kanya, mahina niyang sagot, sapat lamang upang maniwala ang asawa na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Mag-aalala? Bella, tignan mo ang sarili mo. Kahit ang pagpapaaral sa sarili mo ay hindi mo nagawa ng tama, tapos ngayon ay nangangarap ka ng prestihiyosong eskwelahan para sa anak mo, maging praktikal ka. Hindi natin kayang bayaran ang ganyang kalaking halaga para sa isang bata na mag-aasawa rin naman pagdating ng araw. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon ang maliit na si Maya, suot ang kanyang kupas na pambahay habang yakap-yakap ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang maliliit na labi ay nanginginig sa pigil na paghikbi. Papa, totoo po ba? Hindi po ba talaga ako makakapasok doon? Tanong ang bata. Ang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang drawing, isang larawan ng isang batang babae na nakasuot ng uniforme, may dalang bag, at nakatayo sa harap ng isang malaking paaralan. Sabi po ni Lola Carmen kanina, huwag na daw po akong mangarap dahil kailangan daw po ang pera para sa mas mahalagang bagay. Hindi man lang lumapit si Mateo sa anak. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Tila ba ang sarili niyang dugo at laman ay isang istorbo sa kanyang gabi. Maya, makinig ka. Ang pangarap ay para sa mga taong may kakayahan. Sa pampublikong paaralan, sa kanto ka na lang papasok. Mas mura doon at hindi na kailangang mag-aksaya ng pera para sa mga librong hindi mo naman maiintindihan. Ngayon, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mo akong abalahin sa trabaho. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maya. Binitawan niya ang kanyang drawing sa sahig. Ang papel na sumisimbolo sa kanyang mga pangarap ay dahan-dahang nalaglag sa paanan ng amang walang puso. Walang imik na lumapit si Bella sa anak. Lumuhod siya sa sahig. Pinalibutan si Maya ng kanyang mga bisig at hinila ang bata patungo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Bella ang init ng katawan ni Maya na nanginginig sa pag-iyak. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang lumang duster, ang tela na ilang taon na niyang suot at halos maging basahan na, at maingat na ipinahid sa mga luha ng kanyang anak. Ang bawat haplos niya ay isang pangako, isang tahimik na panunumpa na hindi na muling luluha ang kanyang anak dahil sa kahirapan o dahil sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa kanila. Habang hinihimas ni Bella ang likod ni Maya, napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasilip sa bulsa ng polo ni Mateo na nakasabit sa gilid. Dahil abala si Mateo sa kanyang telepono, mabilis na iginalaw ni Bella ang kanyang paningin upang basahin ang nakasulat doon. Isang resibo, isang mamahaling kwintas mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Ang halaga nito ay sapat na upang bayaran ang 3 taong tuition na ni Maya sa St. Jude. Ang petsa ng pagbili? Kaninang hapon lang, sa oras na sinabi ni Mateo na nasa isang emergency meeting siya, ang natitirang hibla ng pagmamahal ni Bella kay Mateo ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pinagpuyatan niya para suportahan ang mga pangarap ng lalaking ito ay tila isang malaking insulto mo sa kanyang sariling pagkatao. Halika na, Maya. Matulog na tayo. Bulong ni Bella. Tumayo siya, kinuha ang drawing ni Maya mula sa sahig at lumabas ng silid nang hindi man lang tinitingnan si Mateo. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at ang hilik ni Mateo ay umaalingaw-ngaw na sa kabilang kwarto, dahan-dahang bumangon si Bella. Maingat siyang naglakad patungo sa isang lumang cabinet sa dulo ng kanilang imbakan. Mula sa ilalim ng mga nakatumpok na lumang kumot, inilabas niya ang isang maliit na bag na gawa sa katad. Sa loob nito ay ang kanyang lumang laptop, isang kagamitang hindi niya hinawakan sa loob ng 10 taon. Ang screen nito ay nagbigay ng isang malamlam na asul
Naliwanag sa madilim na silid, nagpapakita ng anino ng isang babaeng hindi na katulad ng dati. Ang kanyang mga daliri na naging magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ay mabilis na gumalaw sa ibabaw ng keyboard. Walang tunog ang kanyang bawat pindot. Tila ba ayaw niyang gisingin ang mga demonyo ng nakaraan? Ngunit ang bawat titik na lumilitaw sa screen ay isang hakbang patungo sa kanyang pagbabalik. Inilagay niya ang password, isang serya ng mga numero at letra na tanging yung tunay na tagapagmana lamang ng pamilya ang nakakaalam. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Access granted? Welcome back, Miss V. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng kanyang mga itinatagong account sa labas ng bansa. Ang halaga ng kanyang yaman ay sapat na upang bilhin ang buong kumpanya ni Mateo ng makasampu. Tumingin siya sa bintana. Sa labas, kung saan ang kadiliman ng gabi ay nagsisimula nang mapalitan ng isang maputlang liwanag ng bukang liwayway. Ang akala nyo ay basahan lang ako na pwedeng itapon kapag luma na. Bulong niya sa sarili habang ang asul na liwanag ng laptop ay nagpapakita ng talim sa kanyang mga mata. Hindi nyo alam, ang bawat sentimong hawak nyo ngayon ay hiram lang sa akin at oras na para maningil ako ng may interes. Habang binabasa niya ang mga huling transaksyon ni Mateo sa kanilang kumpanya, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga bayad na hindi dumaan sa audit. Clara Investment Group. Napakunot ang noo ni Bella. Sino ang nasa likod ng kumpanyang ito? At bakit tila dito inililipat ni Mateo ang lahat ng pondo na dapat ay para sa kanilang pamilya? Isang maliit na thread ng misteryo ang nagsimulang mabuo. At alam ni Bella na ito ang magiging mitya ng pagsabog na wawasak sa mundo ni Mateo. Ma'am, pasensya na po. Pero halos wala na pong natitirang balanse sa inyong joint account. Katunayan, meron na lamang po itong 50 piso. Ang boses ng bank teller ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa buong pagkatao ni Bella. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng counter, hawak ang kanyang maliit at luma na coin purse. Isang pitakang tinahi niya ang punit sa gilid upang hindi malaglag ang barya. Sa loob ng pitakang iyon ay ang kanyang huling pag-asa, ang huling deposito na galing sa pagbebenta niya ng natitirang hikaw na pamana pa ng kanyang lola. Akala niya ang perang iyon ay ligtas para sa pag-aaral ni Maya. Paanong mangyayari iyon? Noong nakaraang buwan lang ay may mahigit 500,000 pa ang laman niyan. Mahinang tanong ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga tao sa loob ng bangko. Ipinakita sa kanya ng teller ang screen ng computer. Ma'am, nagkaroon po ng sunod-sunod na malalaking withdrawals at transfers sa nakalipas na 2 linggo. Halos araw-araw ay may inililipat na pondo patungo sa isang account sa ilalim ng pangalang Clara Monteverde. Clara, ang pangalang iyon ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang bawat bahagi ng kanyang alaala. Naalala ni Bella kung paano siya nagtipid, kung paano niya tiniis na hindi bumili ng bagong tsinelas kahit butas na ang swelas nito para lamang masiguro na may madudukot silang mag-asawa sa oras ng pangangailangan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay tinitipon niya sa account na ito. Naniniwala sa pangako ni Mateo na ito ang pundasyon ng kanilang pangarap. Kinuha ni Bella ang inabot na statement of account. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas, dahilan upang mayanig ang papel sa kanyang pagkakahawak. Ang bawat linya ng transaksyon ay tila mga latay ng katotohanan. 50,000 para sa isang butik, 100,000 para sa isang hotel reservation, at 200,000 para sa isang down payment ng kondo. Lahat ay dumaan sa kanyang mga kamay nang hindi niya nalalaman. Ginamit ni Mateo upang pasayahin ang ibang babae habang siya ay nagtitiyaga sa tira-tirang ulam sa bahay.
Lumabas si Bella ng bangko na tila isang aninong naliligaw sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang init ng kalsada ay hindi man lamang niya naramdaman dahil sa lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Humantong siya sa isang maliit na parke sa tapat ng kalsada at naupo sa isang bakanting silya sa ilalim ng puno ng nara. Doon, sa gitna ng mataong syudad, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpiga sa statement of account hanggang sa magusot ito sa kanyang kamao. Bella, ikaw ba yan? Isang malalim at kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Bella. Nakatayo sa kanyang harap ang isang lalaking may maayos na tindig, suot ang isang dekalidad na barong at may dalang leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit may kasamang malalim na pag-aalala. Gabriel? Bulong ni Bella. Ang kanyang tinig ay tila isang pakiusap. Si Gabriel ay isang matapat na kaibigan mula sa kanyang nakaraan. Ang tanging taong nakakaalam ng tunay niyang katauhan bilang isang lamhavi bago niya piniling maging isang ordinaryong may bahay. Hindi lumapit ng husto si Gabriel, binigyan niya si Bella ng sapat na espasyo upang makahinga. Sa halip na magtanong agad, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at puting panyo. Hindi niya ito ibinigay sa kamay ni Bella, bagkus ay maingat itong inilapag sa tabi ng dalaga, sa ibabaw ng upuan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ngayon, Bella, pero alam mo na hindi ka nararapat sa ganitong kalagayan. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na biglang humarang sa malupit na hangin ng katotohanan. Naupo si Gabriel sa kabilang dulo ng upuan, na natiling nakatingin sa malayo upang hindi mailang si Bella sa kanyang mga luha. Ang maliit na kilos na ito, ang pag-aalok ng panyo at ang pagbibigay ng tahimik na suporta ay isang pagpapahalagang matagal nang hindi nararamdaman ni Bella mula kay Mateo. Isang mahalagang sandali ng pagiging tao ang naganap sa pagitan nila, isang koneksyong hindi kailangan ng maraming salita. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, bahagyang kumalma si Bella. Inabot niya ang panyo at pinunasan ang kanyang pisngi. Ang bawat haplos ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundo, kahit na ang taong pinagkatiwalaan niya ay tinataksilan na siya. Gabriel, nalaman ko ang lahat. Ang pera, ang pagtataksil. Wala nang natira para kay Maya. Sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Mayroon pa akong kailangang sabihin sa iyo, Bella. Noong isang linggo, may nakita akong mga dokumento sa Land Registration Office bilang bahagi ng aking kaso. Ang bahay niyo. Ang bahay na itinuturing mong tahanan at tanging ari-arian na natitira sa iyo. Huminto si Gabriel, tila nag-aalangan kung itutuloy pa ang sasabihin, ngunit alam niyang kailangang malaman ni Bella ang buong katotohanan upang makalaban. Ang bahay niyo ay lihim ng isinanla ni Mateo sa isang pribadong kumpanya at ayon sa mga dokumento, ang perang nakuha sa pagkasanla ay ginamit upang ipagpatayo ng isang bagong negosyo ang isang babaeng nagngangalang Clara Monteverde. Bella, kung hindi ka kikilos ngayon, anumang araw ay maaari kayong palayasin ni Maya sa sarili ninyong tahanan. Ang pahayag na yon ni Gabriel ay tila isang huling hantungan ng kanyang pagtitiis. Ang bawat pader ng kanyang bahay, ang bawat sulok na nilinis at inalagaan niya ng may pagmamahal ay hindi na pala sa kanya. Ipinagpalit na sila ni Mateo para sa isang panandaliang ligaya. Tumingin si Bella sa mga dokumentong hawak ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha.
kundi ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang mitya ng pagsabog ay tuluyan ng nasindihan. Anong kailangan nating gawin, Gabriel? Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hindi narinig sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting may halong paghanga sa muling pagbangon ng kanyang kaibigan. Kailangan nating imbestigahan ang bawat sentimong inilipat niya. At habang ginagawa natin yon, kailangan mong manatili sa loob ng bahay na yon bilang ang dating Bella, ang asawang walang alam. Hayaan mong maniwala siya na kontrolado niya ang lahat hanggang sa tayo na mismo ang humila sa rug sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumayo si Bella, ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang statement ng account na gusot sa kanyang kamay ay itinago niya sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng panibagong kaba. Gabriel, paano kung may iba pang itinatago si Mateo? May napansin akong isang kakaibang transaksyon sa statement. Isang malaking halaga na ipinadala sa isang dummy account sa labas ng bansa. Hindi ito para kay Clara dahil bago pa man mangyari ang mga ito ay may mga maliliit na bawas na sa account namin. Ang katanungang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, isang bagong misteryong kailangang mabuksan. Sino pa ang nakikinabang sa perang ninanakaw ni Mateo mula sa kanyang sariling pamilya? Ano ba itong niluto mo, Bella? Tila ba wala kang gana sa buhay? Ang alat ng ulam parang kasing pait ng pagmumukha mo ngayong gabi. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng hapagkainan, tila isang matalim na kislap ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng hapunan. Ang bawat tunog ng kanyang kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselanang plato ay nagbibigay ng isang nakakairitang ingay. Tila mga martilyong pilit na binabasag ang huling pasensya ni Bella. Sa kabila ng marangyang pagkain na inihanda ni Bella, ang paboritong adobo ni Mateo na niluto niya ng mahigit 3 oras, wala siyang narinig kundi panlalait mula sa kanyang biyenan. Pasensya na po, Mama. Marahil ay napadami lang ang timpla ko dahil abala ako sa pag-aasikaso kay Maya kanina. Mahinahong sagot ni Bella. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kanyang sariling plato na halos wala pang bawas. Ang kanyang dibdib ay kumakaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ng matandang babae. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring pagod. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat ng buong mundo. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na sadyang pinalakas upang marinig ng lahat. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at hinilot ang kanyang sentido. Umaarte na tila ba ang kumpanya ay guguho na sa anumang sandali. Hayaan mo na siya, Mama. Pagod din ako. Ang daming problema sa opisina. Ang mga investors ko ay nagbabantang bawiin ang kanilang pondo kung hindi ako makakahanap ng dagdag na puhunan sa loob ng 1 linggo. Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Tumingin siya kay Bella ng may halong pagsusumamo. Isang tingin na dati ay sapat na upang ibigay ni Bella ang lahat. Ngunit ngayon ay tila isang maruming tela na lamang sa kanyang paningin. Hinawakan ni Doña Carmen ang kamay ng kanyang anak bago muling ibaling ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Bella. Naririnig mo ba yan, Bella? Ang asawa mo ay halos mamatay na sa pagtatrabaho para lamang may ipakain sa inyo. Samantalang ikaw ay nakaupo lang dito at nagrereklamo sa pagluluto. Nasaan ang utang na loob mo? Naalala mo ba noong kinuha ka ni Mateo sa pamilya mo? Wala kang dala kundi ang sarili mo at kami ang nagbigay sa iyo ng dangal. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga lason na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Alam ni Bella na ito na ang simula ng kanilang panibagong modus. Gagamitin nila ang utang na loob.
at ang hirap ni Mateo upang bawiin ang huling bagay na pagmamay-ari niya. Bella, mahal ko. Mamashi. Simula ni Mateo ang kanyang boses ay biglang naging malambing. Isang tonong ginagamit niya kapag meron siyang kailangan. Alam mo na ikaw lang ang makakakapitan ko ngayon. Yung maliit na lupang minana mo sa probinsya. Yung huling piraso na iniwan ng mga magulang mo. Kung maaari ay ipangalan natin ito sa kumpanya para makakuha tayo ng panibagong loan. Pangako, kapag naging maayos ang lahat, ibabalik ko yon sa iyo ng doble. Huwag ka nang mag-atubili, Bella. Dagdag ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay naging tila isang sermon sa loob ng simbahan. Ang pagsunod sa asawa ay utos ng Diyos. Ang lupang iyon ay walang silbi kung ang pamilya mo naman ay magugutom. Huwag kang maging sakim. Isipin mo ang kinabukasan ni Maya. Kung mawawala ng trabaho si Mateo, paano na ang anak niyo? Isang mapait ng ngisi ang gustong kumawala sa mga labi ni Bella. Gusto niyang itanong kung ang kinabukasan ba ni Maya ang iniisip nila o ang bagong kondo ni Clara. Gusto sana niyang isigaw na ang lupang iyon ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang tunay na pagkatao. Ang lupang ipinagbili ng kanyang ama na huwag kailanman isuko. Ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang pinisil ang sariling mga kamay. Ibinaon niya ang mga kuko sa palad hanggang sa mamamanhid ang sakit, isang pisikal na kirot na sinadya niyang gamitin upang supilin ang unos ng damdamin sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling pinili niyang magmukhang mahina upang maitago ang lakas ng kanyang plano. Kung yan po ang sa tingin ninyo, ang makakaligtas sa atin, Mateo, sige, ibibigay ko ang lupa. Mahina niyang tugon, na tila isang babaeng tuluyang nawalan ng pag-asa. Nagkatinginan sina Mateo at Doña Carmen, at sa kanilang mga mata ay malinaw na sumiklab ang pananabik ng tagumpay. Hindi nila alam na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Hindi nila alam na ang pagpayag ni Bella ay ang unang hakbang ng bitag na kanyang inihahanda. Pero may isang kondisyon ako, Mateo. Dagdag ni Bella, dahan-dahang iniangat ang kanyang tingin. Gusto ko na ang dokumento ng paglilipat ay dumaan sa isang abogado na kakilala ko para lamang masiguro na magiging maayos ang legalidad nito at hindi tayo magkaproblema sa bangko. Abogado? Bakit kailangan pa niyon? May abogado na ang kumpanya. Mabilis na sagot ni Mateo. Ang kanyang hinala ay biglang nagising. Para hindi ka na maabala, mahal ko. Alam ko namang pagod ka na sa opisina. Hayaan mo nang ako ang mag-ayos ng papel para pipirmahan mo na lang. Malambing na sagot ni Bella. Ginagaya ang paraan ng pagsasalita ni Mateo noon. Dahil sa sobrang kasabikan na makuha ang lupa, hindi na nag-isip pa si Mateo. Sige, sige. Basta siguraduhin mong matatapos yan bukas. Kailangan natin ng pondo sa lalong madaling panahon. Matapos ang hapunan, habang abala ang mag-ina sa pagdiriwang ng palihim sa sala, umakyat si Bella sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Sa loob ng dilim, ang liwanag ng screen ay nagpakita ng kanyang determinadong mukha. Mabilis siyang nag-type ng mensahe kay Gabriel. Gabriel, kuhanin mo na ang titulo ng lupa ko sa vault. Ihanda mo ang contract of transfer pero ilagay mo ang Vanguard Capital bilang recipient ng ownership sa oras na mabigo silang bayaran ang loan sa loob ng 30 araw. Siguraduhin mong sa patibong na ito, mapupunta ang bawat sentimong natitira sa kanya. Pinindot ni Bella ang send. Ang tunog ng mensaheng naipadala ay tila isang hudyat ng digmaan sa kanyang pandinig. Tumayo siya sa harap ng bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin na dati ay pinuno niya ng mga bulaklak, ngunit ngayon ay tila isang madilim na kagubatan. Ibinigay niyo sa akin ang lason. Bulong ni Bella sa hangin. Ngayon,
Panoorin niyo kung paano ko kayo pakakainin ng sarili ninyong dumi. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, isang tunog ng mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ni Mateo o ang mataray na katok ni Doña Carmen. Ito ay isang mahina at tila natatakot na katok. Mama, bakit po kayo nag-iimpake ng gamit? Napatigil ang puso ni Bella. Nakatayo sa pinto si Maya, hawak ang kanyang maliit na unan. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan habang nakatingin sa nakabukas na maleta ni Bella sa ilalim ng kama. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng taxi ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Bella. Tahimik siyang nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Sinusundan nila ang pamilyar na puting SUV ni Mateo na ngayon ay lumiliko sa isang arko ng isang eksklusibong subdivision, isang lugar na tanging ang mga mayayaman at makapangyarihan lamang ang nakakatira. Dito na lang po tayo sa kanto, Manong. Mahinang sabi ni Bella nang huminto ang sasakyan ni Mateo sa harap ng isang modernong bahay na kulay puti at abo. Isang magandang hardin ang bumubungad dito, puno ng mga mamahaling halaman na tila mas inaalagaan pa kaysa sa kanya. Bumaba si Bella sa taxi. Hindi siya nagbukas ng payong kahit na nagsisimula nang lumakas ang buhos ng langit. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang manipis na blusa. Hinayaan niyang yakapin siya ng lamig ng hangin habang naglalakad siya patungo sa isang malaking puno ng narara sa tapat ng bahay. Mula sa dilim ng kalsada, lihim siyang nanood. Bumukas ang malaking pinto ng bahay. Isang babaeng nakasuot ng sedang pantulog na kulay rosas ang lumabas nang may malawak na ngiti. Si Clara. Siya ay bata, makinis ang balat at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Isang hitsura na matagal nang nawala kay Bella mula nang pumasok siya sa impyerno ng pamilya ni Mateo. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Bella ay ang batang lalaking tumatakbo palabas ng bahay. Papa! Papa! Sigaw ng bata habang yumayakap sa binti ni Mateo. Binuhat ni Mateo ang bata. Hinalikan ito sa noo ng may matinding pagmamahal at masayang nakipaglaro. Ito ang lalaking nagsabing pagod siya sa trabaho. Ang lalaking hindi man lang makatingin sa sarili niyang anak na si Maya. Pero heto siya ngayon, buong-buo ang atensyon sa isang bastardong pamilya. Habang papalapit si Mateo kay Clara upang halikan ito sa labi, isang kislap mula sa leeg ng babae ang tumama sa paningin ni Bella. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kwintas na suot ni Clara, isang antigong gintong kwintas na may pendant na hugis puso, ay ang kwintas na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Iyon ang huling alaala na itinago ni Bella sa loob ng kanyang jewelry box na akala niya ay nawala o nanakaw noong nakaraang buwan. Ninakaw mo ang alaala ng aking ina para lang ibigay sa iyong kirida. Pulong ni Bella sa gitna ng ingay ng ulan. Naramdaman ni Bella ang init ng kanyang puot na tila kumukulo sa kanyang dibdib. Nilalabanan ang lamig ng ulan sa labas. Ang bawat haplos ni Mateo kay Clara, ang bawat tawa ng batang si Miguel, ay tila mga sampal na nagpapabagsak sa kanyang dignidad bilang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na iiyak na lamang sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Ang kanyang puso ay unti-unting naging isang matigas na bato na handang dumurog sa sinumang humarang sa kanya. Dahan-dahang pinunasan ni Bella ang tubig sa kanyang muka. Itinaas niya ang kanyang noo, inayos ang kanyang basang buhok at huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang huling bahagi ni Bella na nagmamahal pa kay Mateo. Ang natitira na lamang ay ang malamig at determinadong lamhavi. Habang naghahanda siyang umalis, napansin ni Bella ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. May isang lalaking nakaupo sa loob, nakasuot ng itim na sombrero at tila kanina pa rin nanonood sa bahay ni Clara.
Isang bagong katanungan ang pumasok sa isip ni Bella. Sino ang lalaking ito at ano ang koneksyon niya sa lihim na buhay ni Mateo? Pagbalik ni Bella sa kanilang bahay, nadatnan niyang tulog na si Maya. Pumasok siya sa kanilang kwarto at nakita ang telepono ni Mateo na naiwan sa ibabaw ng nightstand dahil nagmamadali itong umalis kanina. Biglang umilaw ang screen nito, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahang kinuha ni Bella ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Pinindot niya ang accept, ngunit hindi siya nagsalita. Isang katahimikan ang namayani sa magkabilang panig ng linya hanggang sa marinig niya ang malandi at mapang-insultong boses ni Clara. "Mateo, honey, bakit ang tagal mong sumagot? Akala ko ba ay itatapon mo na ang basahan mong asawa ngayong gabi? Alam mo namang hindi ko kayang matulog nang wala ka sa tabi ko, lalo na't suot ko ang magandang kwintas na ibinigay mo. Sabihin mo na sa kanya ang totoo, Mateo. Sabihin mo sa kanya na ikaw at ako ay matagal nang nagpaplano para sa kinabukasan nating dalawa at siya ay isang hadlang na lamang na dapat alisin." Tiyemblero, nanatiling tahimik si Bella. Ang kanyang hininga ay kalmado, ngunit ang kanyang paningin ay nakatitig sa pader. Hinayaan niyang marinig ang bawat insulto, bawat plano ng babaeng ito na nagnanais sumira sa kanyang buhay. "Bakit hindi ka nagsasalita, Mateo?" Tanong ni Clara. Nagsisimula ng mainis. Hindi ito si Mateo. Sa wakas ay nagsalita si Bella. Ang kanyang boses ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang nakakakilabot na katahimikan na tila galing sa ilalim ng lupa. "Pero huwag kang mag-alala, Clara. Narinig ko ang lahat at sisiguraduhin ko na ang bawat pangarap na itinayo nyo sa ibabaw ng aking mga luha ay magiging abo bago pa man matapos ang buwang ito." Narinig ni Bella ang mabilis na paghinga ni Clara sa kabilang linya bago nito biglang ibaba ang telepono. Ibinalik ni Bella ang cellphone sa mesa, humiga sa tabi ni Maya at ipinikit ang kanyang mga mata nang may isang nakakatakot na kapayapaan. Hindi na sapat ang hustisya, Gabriel. Gusto ko, maramdaman nila ang bawat hibla ng takot na ipinaranas nila sa amin ni Maya. Gusto ko, panoorin silang mabulok sa sarili nilang kasakiman. Ang boses ni Bella ay hindi na nanginginig sa loob ng maliit at tago na opisina ni Gabriel na napapalibutan ng mga tumpok ng mga legal na dokumento at ang amoy ng lumang papel. Tila nagbagong anyo ang babaeng nasa harap ng abogado. Wala na ang kupas na duster at ang hitsura ng isang sawimpalad na may bahay. Bagaman suot pa rin niya ang simpleng blusa, ang kanyang tindig at ang talim ng kanyang paningin ay nagpapakita ng isang awtoridad na tanging ang isang tunay na lamhavi lamang ang nagtataglay. Inilapag ni Gabriel ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Handa na ang lahat, Bella. Ang Vanguard Capital ay rehistrado na bilang isang offshore investment firm. Sa papel, ito ay pagmamay-ari ng isang banyagang korporasyon, ngunit sa katotohanan, ikaw ang may hawak ng bawat piso nito. Walang anumang bakas na mag-uugnay sa'yo o sa pamilya Lam. Naupo si Bella at dahan-dahang binuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat sugnay ng kontrata. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo ng mga numero, margin, at mga loophole na matagal niyang kinalimutan para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang tunay na galing ng kanyang isipan ay tila muling nagliliyab. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang galit. Dito sa bahaging ito, turo ni Bella sa isang maliit na talata sa ilalim ng default terms, dagdagan natin ng isang probisyon. Sa oras na gamitin ni Mateo ang kumpanya niya bilang collateral, ang anumang dagdag na utang na kukunin niya sa labas ay automatikong maglilipat ng kontrol ng kanyang board seats sa Vanguard. Gagawin nating tila, napakaganda ng alok na ito, mababang interes, mahabang palugit, ngunit ang kapalit ay ang mismong kaluluwa ng kanyang negosyo.
Napahinto si Gabriel sa pagsusulat. Tumingin siya kay Bella nang may halong paghanga at isang hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, nakita niya ang pagtitiis ni Bella, ang pagiging martir nito sa ilalim ng kamay ni Mateo. Ngayon, ang makita siyang muling nagpapatakbo ng sarili niyang tadhana ay nagbibigay kay Gabriel ng isang kakaibang pakiramdam ng kuryente sa kanyang puso. Bella, ang talino mo ay nakakasilaw. Mahinang sabi ni Gabriel. Inabot niya ang panulat na nahulog ni Bella at sa pagkakataong iyon, saglit na nagtama ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Hindi agad bumitaw si Gabriel. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbigay ng isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaang inihahanda nila. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan hanggang sa makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Isang maliit na pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Hindi ito ang nangiti ng pag-ibig, kundi ng isang malalim na pagpapasalamat sa tanging taong naging totoo sa kanya. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang bawat segundo ng kanilang pagkakalapit ay tila may dalang mensahe ng suporta na higit pa sa anumang salita. Salamat, Gabriel. Pero kailangan nating bilisan. Alam kong gutom na si Mateo sa tagumpay. Ang kailangan na lang natin ay ang pain. Pagkalipas ng ilang oras, habang si Mateo ay nasa loob ng kanyang opisina at balisa sa harap ng kanyang computer, isang tunog ng notification ang bumasag sa katahimikan. Isang email mula sa isang kinatawan ng Vanguard Capital. Binasa ni Mateo ang mensahe ng may nanlalaking mga mata. Ang alok na investment ay mahigit 20 milyong piso, isang halaga na sapat na upang maligtas ang kanyang kumpanya at makapagpatayo pa ng bagong gusali para sa pangarap na negosyo ni Clara. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa tuwa. Tila ba siya ay nanalo sa loterya? Sabi ko na nga ba henyo ako? Nakita nila ang potensyal ko. Bulalas ni Mateo sa loob ng tahimik na silid. Agad niyang tinawagan si Clara upang ibalita ang magandang balita. Hindi man lang iniisip kung sino ang nasa likod ng napakagandang alok na ito. Ang kanyang kasakiman ay tila naging isang takip sa kanyang mga mata. Dahilan upang hindi niya mapansin ang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa kanyang leg. Umuwi si Mateo ng gabing iyon na may dalang malawak na ngiti. Nadatnan niya si Bella na nagluluto sa kusina. Ang hitsura nito ay tulad pa rin ng dati, isang tahimik at masunuring asawa. Lumapit si Mateo at inakbayan si Bella, isang kilos na puno ng pagpapanggap. Bella, mahal ko, may magandang balita ako. Isang malaking foreign firm ang gustong mag-invest sa akin. Mukhang magiging bilyonaryo na ang asawa mo. Pagmamayabang ni Mateo. Inilapag niya ang printout ng kontrata sa mesa. Pero alam mo namang medyo mahirap itong mga English term na ito. Gusto ko sanang basahin mo ito para sa akin, para lang masiguro nating walang sabit bago ko pirmahan bukas. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Bella habang tinititigan ang papel na siya mismo ang gumawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kontrata, kunwaring binabasa ang bawat salita ng may pag-aalala, habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan. Mukha namang maayos, Mateo, sabi ni Bella sa isang mahinang boses habang lihim niyang tinitingnan ang pirma ng asawa na tila ba nakaukit na sa isang hatol ng kamatayan. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Oo naman. Ito ang mag-aangat sa atin mula sa putikan, sagot ni Mateo, sabay dampot ng panulat. Pinanood ni Bella ang bawat galaw ng kamay ni Mateo habang inilalapat nito ang tinta sa papel. Ang tunog ng panulat sa ibabaw ng kontrata ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng pagbagsak ng kaharian ni Mateo. Ngunit bago pa man matapos ang pagpirma ni Mateo, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Clara. Honey, nakuha ko na ang balita. Siguraduhin mong hindi malalaman ng basahan mong asawa ang porsyento ko rito.
Bukas na bukas, gusto ko nang makita ang tseke sa ilalim ng pangalan ko. Hindi alam ni Mateo na ang screen ng kanyang telepono ay nakaharap kay Bella. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa kalmado niyang ekspresyon, ngunit agad itong napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na hangin ng mall ay hindi naging sapat upang palamigin ang nag-aapoy na pakiramdam sa dibdib ni Bella. Hawak niya ang isang maliit na shopping bag na naglalaman ng isang bagong set ng mga Crayola at isang espesyal na manika para kay Maya. Gusto niyang bumawi sa anak. Gusto niyang makita ang kahit katiting ng ngiti sa labi nito matapos ang masakit na pagtanggi ni Mateo sa pangarap na eskwelahan. Habang naglalakad siya patungo sa cashier, napansin ni Bella ang isang pamilyar na laruan sa display shelf, isang limitadong edisyon ng isang dream house na matagal nang tinititigan ni Maya sa mga magazine. Iyon na lamang ang huling piraso. Ngunit bago pa man maihakbang ni Bella ang kanyang paa, isang kamay na may mahahaba at pulang kuko ang mabilis na humablot sa kahon. "Excuse me, I saw this first." Ang boses ay matinis, puno ng kayabangan na tila pagmamay-ari niya ang buong palapag. Dahan-dahang humarap si Bella. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang babaeng nasa kanyang harap. Si Clara. Suot nito ang isang hapit na pulang damit at bitbit ang isang designer bag na ang halaga ay katumbas ng ilang buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado. Ngunit ang mas nagpadugo sa puso ni Bella ay ang kwintas na nakapulupot sa leeg ni Clara. Ang kwintas ng kanyang yumaong ina na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng mall. Tila ba ito ay isang toropeyo ng pagtataksil? Hindi alam ni Clara kung sino ang babaeng kaharap niya. Para sa kanya, si Bella ay isa lamang ordinaryong mamimili na mukhang pagod at walang pera. "Pasensya na, pero hawak ko na ito bago ka pa dumating," mahinahong sabi ni Bella, bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit nang nakakapit sa strap ng sarili niyang bag. Isang mapangaping tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Inayos niya ang kanyang buhok, sadyang ipinapakita ang kwintas na suot. "Look, miss, whatever your name is, my son Miguel wants this. At hindi ako sanay na tinatanggihan. Kung pera ang problema mo, huwag ka nang lumaban. Ang asawa ko ay isang napakagaling na businessman na kapipirma lang ng isang multi-million deal. I can buy this whole store if I want to." Nanuot ang bawat salita ni Clara sa pandinig ni Bella, tila mga karayom na pilit na itinusok sa kanyang balat. Ang bawat sentimong ipinagmamayabang ng babaeng ito ay galing sa pawis at talino ni Bella, galing sa perang dapat ay para sa kinabukasan ni Maya. "Ang asawa mo?" tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng isang misteryong hindi maipaliwanag. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nakakakilabot sa gitna ng katahimikan ng kanilang pagtatalo. "Yes, at sa lalong madaling panahon, magkakaroon na rin ako ng sarili kong malaking kumpanya. So, please, step aside. Baka masira mo pa ang araw ko." Pagpapatuloy ni Clara, sabay talikod upang dinala ang laruan sa counter. Huminga ng malalim si Bella. Sa halip na magalit o makipag-away, tumayo siya ng matuwid. Inayos niya ang kanyang sarili, pinawi ang anumang bakas ng pagiging biktima, at tiningnan si Clara mula ulo hanggang paa. Sa sandaling iyon, ang kanyang dignidad ay tila isang baluti na hindi kayang tibagin ng anumang alahas o mamahaling gamit. "Sige, sayo na ang laruang iyan," sabi ni Bella. Sapat na malakas upang marinig ni Clara. Lumapit siya ng kaunti hanggang sa maamoy niya ang pabango ng babae. "Pero isang paalala lang, Clara. Sana nga ay tunay na kanya ang perang ipinagmamalaki mo, dahil ang mga bagay na itinayo sa ibabaw ng nakaw na yaman ay madaling gumuho kapag ang tunay na may-ari ay nagsimula ng maningil." Napatigil si Clara.
Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala na hindi niya maipaliwanag. Humarap siya kay Bella, balak sanang sumagot. Ngunit ang malamig at makapangyarihang titig ni Bella ay tila nagpatahimik sa kanyang dila. Isang kakaibang aura ng kapangyarihan ang naramdaman niya mula sa babaeng akala niya ay mahina. Sino ka ba? Nauutal na tanong ni Clara. Hindi sumagot si Bella. Tumingin lamang siya sa kwintas sa leeg ni Clara sa huling pagkakataon bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ng mall ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ng kanyang kaaway. Samantala, naiwan si Clara na nakatayo sa gitna ng mall. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang laruan. Isang kakaibang takot ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at may tinawagang numero. Hello? Ipadala mo na ang pera sa account na sinabi ko. Ngayon na. Huwag mong hayaang may makakita sa transaksyong ito. Bulong ni Clara sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sino ang taong ito na pinapadalhan niya ng pera at bakit tila may itinatago rin siya kay Mateo? Pag-uwi ni Bella sa bahay, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Ang tunog ng mga gamit na ibinabato sa loob ng opisina ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nadatnan ni Bella si Doña Carmen na nakatayo sa pasilyo, ang muka ay balot ng galit. Anong ginawa mo kay Mateo, Bella? Sigaw ng matandang babae. Umuwi siyang nagwawala dahil sa sumbong ng isang kaibigan. May nakakita sa'yo sa mall na kinakausap ng masama ang isang kliyente niya. Hindi pa man nakakasagot si Bella, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang hininga ay amoy alak at ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ikaw na babae ka, wala ka na ngang naitutulong, naninira ka pa ng relasyon ko sa mga tao. Sigaw ni Mateo. Mabilis siyang humakbang patungo kay Bella, itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang marahas na kilos na handang dumapo sa pisngi ni Bella. Napatigil ang kamay ni Mateo sa ere, ilang pulgada na lamang mula sa pisngi ni Bella. Ang kanyang hininga na amoy alak ay bumubuga ng mabilis, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Ngunit sa gitna ng kanyang puot, isang mas matinding damdamin ang nanaig, ang kanyang kasakiman. Naalala niya ang bilyon-bilyong pisong nakataya sa kontrata ng Vanguard Capital. Naalala niya na kailangan niya ang huling pirma ni Bella para sa loan na magliligtas sa kanyang dangal at magpapalago sa pangarap nila ni Clara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay nanginginig sa pagpipigil. Pasalamat ka, Bella. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga papeles para sa kinabukasan natin. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo sa mall, kundi hindi lang ito ang aabutin mo. Banta ni Mateo bago tinalikuran ng asawa at humarap sa bintana. Tila ba diring-diri siyang makita ang mukha nito. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Carmen sa eksena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mataray tungo sa isang hitsura ng matinding pagdadalamhati. Naglabas siya ng panyo at nagsimulang magpahid ng mga luhang walang katotohanan. Bella, anak, parang awa mo na. Hikbi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa na tila galing sa isang drama sa radyo. Nakikita mo ba ang asawa mo? Halos mamatay na siya sa stress. Ang kumpanyang itinayo ng namayapa niyang ama ay guguho na kung hindi mo pipirmahan ang huling dokumentong ito. Gusto mo bang mapunta kami sa kalsada? Gusto mo bang maranasan ni Maya ang maging palaboy? Lumapit si Mateo kay Bella. Ang kanyang boses ay biglang naging malumanay. Isang huwad na lambing na tila lason na binalot sa asukal. Mahal ko, alam kong natatakot ka, pero ginagawa ko ito para kay Maya. Kapag natapos ang deal na ito,
Maglalagay ako ng malaking trust fund para sa kanya. Magiging prinsesa ang anak natin. Pangako, Bella. Ito na ang huling hiling ko sa'yo. Tumingin si Bella sa mga dokumentong inilatag ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Ang bawat salita roon ay tila isang hatol na siya mismo ang sumulat. Kunwaring nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang panulat. Ang kanyang hitsura ay tulad ng isang biktima na wala ng pagpipilian. Isang martir na handang isakripisyo ang huling piraso ng kanyang pagkatao para sa pamilyang matagal na siyang itinapon. Kung ito po ang makakapagligtas sa atin. Kung para ito sa kinabukasan ni Maya, gagawin ko, mahinang sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, tila isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inilapat ang panulat sa papel. Habang dumadaloy ang tinta, isang maliit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumapos sa ibabaw ng kanyang pangalan. Ang luhang yon ay hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi isang tahimik na pamamaalam sa huling hibla ng kanyang tungkulin bilang asawa ni Mateo. Sa bawat kurit ng kanyang pirma, tila ba pinipirmahan niya rin ang pagpapatalsik kay Mateo mula sa trono ng kanyang buhay. Hindi napansin ni Mateo na habang nagpapanggap si Bella na nag-aalinlangan, may isang maliit na porsyento siyang binago sa huling pahina ng dokumento. Isang maliit na clerical change na itinuro sa kanya ni Gabriel. Isang bawas na tila maliit lang sa paningin ng iba, ngunit sapat na upang maging susi sa mabilis na pagbagsak ng buong imperyo ni Mateo sa oras na magsimula na ang paniningil ng Vanguard Capital. Nang matapos ang pirmahan, mabilis na hinablot ni Mateo ang mga papel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Ni hindi niya tinulungan si Bella na tumayo mula sa pagkakaupo. Salamat, Bella. Magpahinga ka na. May mahalaga pa akong pupuntahan para asikasuhin ang depositong ito, sabi ni Mateo nang hindi man lang tinitingnan ang asawa. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mabilis na martsa patungo sa kanyang inaakalang tagumpay. Nagmamadaling nagmaneho si Mateo patungo sa kondo ni Clara. Sa loob ng marangyang silid, sinalubong siya ng alak at tawanan. Itinaas nila ang kanilang mga baso, nagdiriwang sa perang akala nila ay sa kanila na. Cheers, honey! Sa wakas, malaya na tayo sa basahan mong asawa. Sigaw ni Clara habang yumayakap sa leeg ni Mateo. Ngayong hawak mo na ang pondo. Kailan mo ililipat ang share ko sa aking account? Bukas na bukas din, Clara. Lahat ng gusto mo ibibigay ko, sagot ni Mateo. Sabay tungga sa kanyang alak. Ngunit habang sila ay nagdiriwang, si Bella ay tahimik na nakaupo sa madilim na sala ng kanilang bahay. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa clock app. Sa oras na mag-alas 12 ng hating gabi, ang unang phase ng kanyang plano ay magsisimula na. Dahan-dahan niyang pinindot ang numero ng kanyang bangko para sa isang automated request. Account Sequence Alpha. Initiate freeze on all secondary connected accounts due to suspicious activity. Isang mensahe ang bumalik sa kanya. Request processed. Access restricted for secondary users. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bella. Alam niyang bukas, ng umaga, kapag sinubukan ni Mateo na mag-transfer ng pera kay Clara para sa kanyang commission, isang pulang error message ang sasalubong sa kanya. Isang maliit na pahiwatig ng impyernong uunti-unti nang lumalapit sa kanilang pintuan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, ngunit ang pinakamalalim na pilat ay yaong mga iniwan sa kaluluwa ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin. Matapos ang sunod-sunod na gabi ng pagpapanggap at ang huling engkwentro sa mall, naramdaman ni Bella na tila unti-unti nang nauubos ang hangin sa kanyang paligid. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang bahay, ang bawat dingding na dati ay puno ng mga litrato ng kanilang masayang pamilya, ay tila dahan-dahang lumiliit. Pilit siyang kinukulong sa isang rehas na gawa sa kasinungalingan.
Humantong siya sa labas ng bahay, hindi alintana ang dilim, hanggang sa maramdaman niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Isang matinding panic attack ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang sistema. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mabilis na bumaba si Gabriel. Sa isang tingin pa lamang ay alam na niya ang nangyayari. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan si Bella, ngunit nanatili siyang may sapat na distansya upang hindi ito mabigla. Bella, tumingin ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Sundan mo ang bilis ng aking paghinga. Mahinang utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Bella. Dinala ni Gabriel si Bella sa isang tahimik na parke na malayo sa ingay ng subdivision at lalo na sa nakakasakal na aura ng kanilang tahanan. Naupo sila sa isang lumang kahoy na upuan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hanging amihan at ang malayong tunog ng mga kuliglig. Doon, sa gitna ng katahimikan, tuluyang bumigay ang matibay na kuta na itinayo ni Bella sa kanyang puso. Nagsimulang dumaloy ang kanyang mga luha. Hindi ang mga luhang ginagamit niya upang linlangin si Mateo, kundi ang mga tunay na luha ng isang babaeng pagod na sa pagiging martir. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Inilalabas ang lahat ng bigat ng pagiging biktima ng isang pamilyang itinuring siyang kasangkapan lamang. Hindi nagsalita si Gabriel, hindi rin siya nagtanong. Sa halip, inilipat niya ang kanyang pwesto upang magsilbing harang ni Bella laban sa malamig na hanging umiihip mula sa lawa. Umupo siya ng bahagya sa malayo, ngunit sapat na malapit upang maramdaman ni Bella na hindi siya nag-iisa. Karapatan mong maging mahina minsan, Bella. Basag ni Gabriel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sa loob ng maraming taon, naging kuta ka para sa iba. Pero ngayon, hayaan mo namang may magsilbing kuta para sa'yo. You don't have to carry the whole world on your shoulders tonight. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Bella. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, naramdaman niyang may nakakita sa tunay niyang pagkatao, hindi bilang asawa ni Mateo, hindi bilang manugang ni Doña Carmen, kundi bilang si Bella. Isang tao na may karapatang masaktan at may karapatang mapagod. Sa isang pagkakataon ng matinding pagod, dahan-dahang isinandal ni Bella ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan, malapit sa balikat ni Gabriel. Bagaman hindi sila nagkadikit ng husto, ang presensya ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Mateo. Ang pakiramdam ng kaligtasan, ang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng gulo, may isang taong handang manatili sa tabi niya nang walang hinihinging kapalit. Isang tahimik na sandali ng koneksyon ang namayani sa pagitan nila. Isang damdamin na mas malalim pa sa anumang salita, na nagpapakita ng isang pag-asang dati ay akala ni Bella ay tuluyan na niyang naiwan sa nakaraan. Nabalik lamang ang ulirat ni Bella nang maramdaman niya ang lamig ng gabi na nanunuot sa kanyang balat. Alam niyang kailangan na niyang bumalik sa realidad. Salamat, Gabriel. Pakiramdam ko ay muli akong nabuhay, bulong ni Bella habang pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nandito lang ako, Bella. Laging nandito. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan habang nakatingin sa kaibigan. Ngunit ang kapayapaang naramdaman ni Bella sa parke ay biglang naputol nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay. Ang buong paligid ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Nang pumasok siya sa loob,
Narinig niya ang mahinang ungol mula sa kwarto ni Maya. Mabilis na tumakbo si Bella sa silid ng anak at doon ay bumungad sa kanya ang isang nakakadurog ng pusong tanawin. Nakahiga si Maya, ang kanyang muka ay pulang-pula at ang kanyang hininga ay mabigat at mabilis. Nang hawakan ni Bella ang noo ng anak, tila ba humawak siya sa nagbabagang uling. Ang lagnat ni Maya ay napakataas na halos maging dahilan ng kumbulsyon. Maya, Maya anak, gising! Tawag ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hinanap ni Bella si Mateo sa buong bahay, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang madilim at bakanting kwarto. Tinawagan niya ang telepono ng asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Hindi alam ni Bella na sa mga sandaling iyon, si Mateo ay nasa isang malayo at eksklusibong resort kasama si Clara. Nagpapakasasa sa alak at karangyaan gamit ang perang ipinagkatiwala ni Bella sa kumpanya. Naiwang mag-isa si Bella sa madilim na bahay, yakap-yakap ang anak na nag-aapoy sa lagnat, habang ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa ay abala sa pagtataksil sa kakanya. Ang galit na kanina lamang ay pansamantalang napawi, ay muling nagliyab. Mas matindi at mas mapangwasak kaysa dati. Honey, tignan mo ito. Isang mansyon sa Forbes Park. Hindi na tayo pwedeng manatili sa maliit na kondo na ito kung talagang ikaw na ang pinakasikat na businessman sa bansa. Ang boses ni Clara ay tila isang matamis na huni ng sirena na pilit na hinihila si Mateo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Habang nakaupo sila sa loob ng isang mamahaling restaurant sa tabi ng dagat sa resort na kanilang pinuntahan, ipinakita ni Clara ang isang brochure ng isang napakalaking bahay. Ngunit sa likod ng malawak na ngiti ni Mateo, isang malamig na pawis ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Alam niya ang katotohanan. Ubos na ang kanyang cash. Ang bawat sentimong nakuha niya mula sa unang bugso ng investment ng Vanguard Capital ay nagastos na niya sa mga regalong ibinigay niya kay Clara upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Clara, mahal ko, kailangan muna nating palaguin ang kumpanya. Ang perang yon ay para sa mga operasyon, hindi para sa bagong bahay. Pagtatangka ni Mateo na maging praktikal. Ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa paninindigan. Napatigil si Clara sa kanyang pagkain. Ang kanyang magandang muka ay biglang napalitan ng isang mapang-uyam na ekspresyon. Ibinaba niya ang kanyang tinidor nang may bahagyang ingay sa porselanang plato. Ganyan ba talaga, Mateo? Pagkatapos ng lahat ng ipinangako mo sa amin ni Miguel? Akala ko ba ay mas magaling ka kaysa sa kahit sinong businessman na kilala ko? O baka naman tama, si Bella. Baka nga mas magaling siyang humawak ng pera kaysa sayo. At least siya, hindi tayo nabaon sa utang noon. Ang pagbanggit sa pangalan ni Bella at ang pagkukumpara sa kanilang kakayahan ay tila isang matalim na kutsilyo na sumugat sa napakalaking ego ni Mateo. Hindi niya kayang tanggapin na sa paningin ng kanyang kerida, siya ay mas mababa sa asawang itinuturing niyang basahan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiya. Huwag mo akong ikumpara sa babaeng iyon. Wala siyang alam, kundi maglinis ng bahay. Sigaw ni Mateo, sapat na malakas upang mapalingon ang ilang mga bisita sa kabilang mesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sige, bibilhin natin ang mansyong yan. Gagawa ako ng paraan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Clara, palihim na binuksan ni Mateo ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapasok niya ang corporate account ng kanyang kumpanya. Sa harap niya ay ang pondo mula sa Vanguard Capital, perang nakalaan para sa mga kagamitan at sahod ng mga empleyado, at higit sa lahat, perang nagsisilbing collateral. Dahil sa desperasyong patunayan ang sarili kay Clara at takot na mawala ang kanyang imahe, nagpasya si Mateo na gumawa ng isang iligal na hakbang. Inilipat niya ang mahigit 10 milyong piso patungo sa kanyang personal na account sa pamamagitan ng isang dummy supplier.
Sa kanyang isip, hiram lang ito at maibabalik din niya kapag lumago na ang mga bagong proyekto. Hindi alam ni Mateo na sa bawat pagpindot niya ng confirm transfer, isang alerto ang sabay na lumabas sa screen ng isang nakatagong system. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng tahimik at madilim na kwarto ni Maya, nakaupo si Bella sa tabi ng kanyang anak, na ngayon ay mahimbing na ang tulog matapos bumaba ang lagnat. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang malamlam na asul na liwanag mula sa kanyang laptop. Ang tunog ng notification ay tila isang malamyos na musika sa kanyang pandinig. Binasa ni Bella ang ulat ng iligal na transaksyon. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ang nangiti ng katuwaan, kundi ang nangiti ng isang manlalaro na nakitang tuluyan ng nahulog ang kalaban sa inihandang bitag. Nahulog ka na rin sa wakas, Mateo. Bulong ni Bella sa hangin. Dinala ni Bella ang kanyang laptop sa sala at agad na tinawagan si Gabriel sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na linya. Gabriel, nakuha na natin siya. Nag-embezzle siya ng pondo mula sa collateralized account. Mayroon na tayong sapat na ebidensya para sa corporate fraud at estafa, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Magaling, Bella. Ihahanda ko na ang lahat ng legal na dokumento. Sa oras na magsimula ang audit ng Vanguard Capital, sa susunod na linggo, wala na siyang matatakbuhan. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay bakas ng paghanga. Pero mag-iingat ka. Habang papalapit ang katapusan, mas nagiging mapanganib ang mga taong desperado. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Alam ko ang aking ginagawa. Sagot ni Bella bago ibaba ang telepono. Bumalik si Bella sa tabi ni Maya. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tila isang kalasaglaban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Malapit na, anak. Malapit na nating makuha ang kapayapaang nararapat sa atin. Bulong ni Bella. Isang sandali ng wagas na pag-ibig sa gitna ng kanyang madilim na plano. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang pagiging ina ang nagbibigay sa kanya ng lakas na tapusin ang laban na ito. Samamantala, sa resort, nagising si Clara dahil sa tunog ng kanyang sariling telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Alam ko ang ginagawa mong pagpapadala ng pera sa probinsya. Alam ko rin kung sino ang tunay na ama ni Miguel. Kung ayaw mong malaman ito ni Mateo bago mo makuha ang mansyon, maghanda ka ng ₱1,000,000. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Ang mukha ni Clara ay biglang namutla. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala ng isang lihim na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming taon. May iba pa palang nakakaalam ng kanyang mga kasinungalingan at ang taong ito ay handang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinaumagahan, pag-uwi ni Mateo at Clara, sinalubong sila ni Doña Carmen ng may malawak na ngiti at isang napakalaking anunsyo. Mateo, anak, dahil sa iyong napakalaking tagumpay, nagpasya ako na magkaroon tayo ng isang malaking salu-salo sa susunod na Sabado. Iimbitahan natin ang lahat ng ating mga kamag-anak, pati na ang mga pinakasikat na businessmen at investors sa bansa. Ipakikita natin sa kanila kung gaano kataas na ang narating ng pamilya Reyes. Sigaw ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Tumingin si Doña Carmen kay Bella na noon ay naglilinis ng mga bintana. At ikaw, Bella, siguraduhin mong perpekto ang lahat. Ito ang magiging pinaka-engranding gabi sa kasaysayan ng pamilyang ito. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa aming dangal. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Bella habang nakikinig sa mga plano ng kanyang biyenan. Isang perpektong entablado, isang malaking pagdiriwang, at ang lahat ng mahahalagang tao ay naroroon. Wala nang mas magandang pagkakataon pa upang pabagsakin ang kanilang kaharian
kaysa sa mismong sandali ng kanilang inaakalang rurok ng tagumpay. Hindi na po kami pwedeng magpadala ng mga hilaw na materyales, Mr. Reyes. Batay sa aming record, wala na kayong sapat na pondo sa inyong credit line at ang huli ninyong tseke ay tumalbog. Mula ngayon, putol na ang ating transaksyon. Ang mga salitang iyon mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Mateo. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan sa loob ng kanyang opisina, habang ang hawak niyang mamahaling panulat ay dahan-dahang nahulog sa sahig ng walang ingay. Ang malamig na boses ng kanyang supplier ay tila isang hatol na nagpabagsak sa kanyang mundo. Anong tumalbog? Imposible iyan. Karaniwan na ang aming daloy ng pondo. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na pilit itinatago. Baka nagkamali lang ang bangko nyo. Tatawag ako sa Vanguard Capital. Maayos namin ito. Ngunit nang subukan niyang tawagan ang numero ng kinatawan ng Vanguard Capital, ang numerong ilang araw niya ring kinakausap ng may buong pagtitiwala, tanging ang mahabang tunog ng ringing tone ang sumalubong sa kanya. Isang beses, dalawang beses, hanggang sa maputol ang linya. Sinubukan niya muli, ngunit ang boses na lamang ng operator ang nagsabing ang numero ay hindi na maabot. Nagsimulang dumaan ang butil-butil na pawis sa noo ni Mateo. Ang katahimikan ng opisina ay tila naging isang nakakasakal na puwersa. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay balot ng takot. Sir, ang mga empleyado sa planta, hindi pa po sila nakakatanggap ng kanilang sahod. Nagsisimula na silang mag-ingay sa labas. Palayasin mo sila. Sabihin mo sa kanila na maghintay. Sigaw ni Mateo habang hinahagis ang mga papeles mula sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang niya sa loob ng silid ay tila isang nakakabinging yabag ng isang taong nawawalan na ng kontrol. Sa kanyang isip, tanging si Clara ang kanyang nakikita. Ang mansyong ipinangako niya, ang buhay na kanyang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Nadatnan niya si Doña Carmen sa sala, hawak ang isang baso ng alak habang nanlilisik ang mga mata sa kakaharap lang na si Bella. Ikaw na babae ka. Mula nang dumating ka sa bahay na ito, puro kamalasan na ang dinala mo. Sigaw ni Doña Carmen nang makita si Mateo na pumasok. Mateo, tignan mo ang asawa mo. Nakaupo lang siya rito habang ang kumpanya mo ay gumuho. Siya ang malas sa buhay mo. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas matagumpay ka pa. Hindi sumagot si Bella. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa harap. Tila isang tapat na asawang tumatanggap ng parusa. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang kanyang puso ay kalmado. Isang katahimikan bago ang huling pagsabog. Umakyat si Bella sa kanilang kwarto. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang binuksan ang kanyang cabinet. Mula sa pinakatagong bahagi, inilabas niya ang isang malaking itim na maleta. Maingat niyang itinupi ang kanyang mga damit. Ang bawat tupi ay may dalang pakiramdam ng kalayaan. Habang nag-iimpake, naramdaman niya ang bigat ng kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Isang singsing na sumisimbolo sa 10 taon ng panloloko at pagtitiis. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip na itago ito bilang alaala, dinala niya ito sa tabi ng basurahan sa sulok ng silid. Doon, nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang ginto. Ang tunog ng singsing na tumatama sa ilalim ng basurahan ay tila ang huling tuldok sa kwento ng kanyang pagiging biktima. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan tuluyan na niyang itinapon ang huling ugnayan sa isang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Bella, handa na ang lahat. Ang paglipat ni Maya sa St. Jude
ay naayos na. May sarili na siyang slot sa ilalim ng iyong apelyido. Hinihintay ko na lang ang hudyat mo para sa huling hakbang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Napatingin siya sa ibaba, sa sala kung saan maririnig ang pagalit na boses ni Doña Carmen. May isang puting sobre ang nakalapag sa mesa sa tabi ng matandang babae. Isang liham na walang return address na ipinadala ni Bella kanina. Naglalaman ng mga litrato ni Clara kasama ang isang lalaking hindi si Mateo. Alam ni Bella na ang kuryosidad at kasamaan ni Doña Carmen ang magbubukas nito sa tamang panahon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng marahas. Pumasok si Mateo, amoy alak at ang mga mata ay namumula sa galit. Halos magkolapso siya sa harap ni Bella. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. "Bella?" Unggol ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na may halong utos. Lumapit siya at hinablot ang mga balikat ni Bella. Ang lakas ng kanyang pagkakahawak ay tila gustong durugin ang mga buto ng asawa. "Kailangan mo akong tulungan. Alam ko na ang pamilya mo ay hindi ka talaga itinakwil. Magmakaawa ka sa kanila. Sabihin mo sa tatay mo na kailangan ko ng 10 milyon. Kung hindi, kukunin ng Vanguard Capital ang lahat. Bella, gawin mo ito para sa akin. Para sa pamilyang ito." Tiningnan ni Bella si Mateo ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang lamig sa kanyang paningin. Amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga ng asawa. Isang amoy na tila sumisimbolo sa kabulukan ng kanilang pagsasama. "Mateo, matagal na akong walang pamilya simula nang piliin kita," mahinang sabi ni Bella. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na yelo. "At tungkol sa 10 milyon. Baka huli na ang lahat para magmakaawa." "Anong sinabi mo?" Sigaw ni Mateo. Itinaas ang kanyang kamay, tila handang manakit. Ngunit bigla siyang natumba sa sahig dahil sa sobrang kalasingan at pagod. Naiwang nakatayo si Bella sa tapat ng nakahandusay niyang asawa. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mateo sa katahimikan ng kwarto ay tila isang babala ng paparating na unos. Ito na ang simula ng katapusan. Ang bawat dekorasyon sa loob ng malaking bulwagan ng hotel ay tila isang marangyang takip sa isang malalim at mabahong sugat. Habang ang mga tauhan ay nagkakabit ng mga kristal na chandelier at naglalatag ng mahabang telang pelus na kulay ginto, si Mateo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling Amerikana sa harap ng salamin. Bagaman tila maayos ang kanyang panlabas na anyo, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ito na ang kanyang huling baraha, ang magpanggap na matagumpay sa harap ng mga investors sa pamamagitan ng engrandeng salo-salo na ito. Umaasang may magpapautang sa kanya upang punan ng butas na iniwan ng Vanguard Capital. "Siguraduhin mong hindi ka lalabas ng kusina mamaya, Bella." Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa konsentrasyon ni Bella. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng sala. Suot ang isang napakabigat na terno na puno ng mga kumikinang na bato. "Huwag kang magpapakita sa mga bisita nang suot ang mga basahan mong damit. Ayaw kong isipin nila na ang asawa ng isang bilyonaryo ay mukhang katulong. Manatili ka sa likod at asikasuhin ang mga pagkain." Hindi sumagot si Bella. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat pang-aalipusta ni Doña Carmen ay tila dahan-dahan na lamang na dumadausdos sa kanyang balat, hindi na tumatagos sa kanyang puso. "Opo, Mama. Masusunod po." Mahinang sagot ni Bella, ngunit may isang kakaibang tono sa kanyang boses na hindi napansin ng matandang babae. Isang tonong puno ng nakakakilabot na katiyakan. Samantala, sa isang tago at madilim na sulok ng hotel, naghihintay si Gabriel. Hawak niya ang isang briefcase na naglalaman ng lahat ng ebidensyang magpapabagsak sa pamilya Reyes. Nang lumapit si Bella,
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng ingay ng paghahanda, tila nagkaroon sila ng sariling mundo. Handa na ang lahat, Bella. Bulong ni Gabriel. Inabot niya ang isang maliit na susi sa kamay ng dalaga. Ang mga pulis ay nasa labas na. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang sandali. Sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito, wala na talagang balikan. Gabriel, matagal na akong hindi nakakabalik mula nang piliin ko ang katotohanan. Sagot ni Bella. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinititigan ang briefcase. Gusto kong makita nila kung sino ang tunay na nagpatayo ng kahariang ito bago ko ito tuluyang gibain. Sa kabilang panig ng lungsod, si Clara ay abala rin sa pag-aayos. Suot niya ang isang napakaikling pulang damit. Balak niyang pumasok sa party at ipahiya si Bella sa harap ng lahat. Gusto niyang ipakita na siya ang tunay na reyna sa buhay ni Mateo. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa hotel ay isa ring hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng mga mamahaling sasakyan at ang ingay ng tawanan ay pumuno sa bulwagan. Si Mateo ay naglalakad sa gitna ng mga tao, may hawak na baso ng champagne, pilit na ipinapakita ang isang nangiting tila gawa sa plastik. Nang sumapit ang tamang oras, pumasok si Bella sa kanyang dressing room sa loob ng hotel. Inilabas niya ang isang kahon na matagal na niyang itinatago. Sa loob nito ay isang napakagandang damit na gawa sa seda, isang disenyo na sumisimbolo sa kanyang pagiging lamhavi. Ang kulay nito ay kasing tapang ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang isinuot ang damit. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila nagbabalik ng kanyang nawalang lakas. Naglagay siya ng matapang na pulang lipstick, ang kulay na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Itinaas niya ang kanyang buhok, ipinapakita ang kanyang mahaba at maputing leeg, isang hitsura ng isang tunay na aristokrata na matagal niyang itinago sa ilalim ng dumi at hirap. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang martir na asawa ni Mateo. Siya ay si Isabela, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lam, ang babaeng handang kumuha ng kanyang hustisya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tunog ng tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Bumukas ang malalaking pinto ng Grand Ballroom. Ang musika ay malakas. Ang mga tao ay abala sa pag-uusap tungkol sa yaman ni Mateo. Biglang huminto ang tugtog nang marinig ang tunog ng mga takong na tumatama sa makintab na sahig. Lahat ng mga bisita ay napalingon sa direksyon ng pintuan. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang tindig ay makapangyarihan, ang kanyang aura ay nakakasilaw, at ang kanyang ganda ay tila isang sumpa na bumalot sa buong silid. Napatigil si Mateo sa kanyang pakikipag-usap. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginig sa kanyang pagkakahawak. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang babaeng nasa harap nila, ang babaeng naglalakad tulad ng isang tunay na reyna, ay ang babaeng akala nila ay isang ordinaryong may bahay lamang. Napatitig si Bella kay Mateo mula sa malayo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila nagpatahimik sa buong bulwagan. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat, ang pagbubukas ng imbitasyon sa impyerno. Ang bawat hakbang ni Bella sa gitna ng Grand Ballroom ay tila isang matalim na tunog ng kampana na naghuhudyat ng wakas. Ang katahimikan sa loob ng malaking silid ay naging nakakasakal. Tila ba ang lahat ng mga bisita ay nakalimot huminga habang pinagmamasdan ang babaeng naglalakad patungo sa sentro ng atensyon. Wala na ang kupas na duster at ang hitsura ng isang sawimpalad na asawa. Ang suot niyang pulang seda ay tila isang naglalagablab na apoy na tumutupok sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng silid. Napatigil si Doña Carmen sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding galit
at hinalo ng takot. Mabilis siyang humakbang patungo kay Bella. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay gumagawa ng isang nakakairitang tunog sa bawat galaw niya. Anong ginagawa mo rito, Bella? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsuot ng ganyang damit at magpakita sa harap ng aking mga bisita? Bulong ng matandang babae, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisikap na huwag gumawa ng malaking eksena. Umalis ka na rito bago ko tawagin ang mga security. Huwag mong ipahiya ang anak ko sa harap ng mga investors. Hindi natinag si Bella. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, tinitingnan ng kanyang biyenan mula sa kaitaasan ng kanyang dignidad. Ang party na ito ay para sa tagumpay ng pamilya Reyes, hindi ba mama? At bilang asawa ni Mateo, nararapat lang na narito ako para saksihan ang lahat. Sa kabilang panig ng entablado, si Mateo ay nananatiling tulala. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas hanggang sa mabasag ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang hudyat ng simula ng kaguluhan. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay ang asawang itinuring niyang walang silbi. Pilit na kinuha ni Mateo ang mikropono, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Mga kaibigan, investors, pasensya na sa abala. Ang aking asawa ay sadyang masaya lang para sa ating lahat. Tulad ng sinabi ko kanina, ang kumpanya natin ay nasa rurok na ng tagumpay. Ngunit bago pa man makatapos si Mateo, bumukas ang malalaking pinto sa likuran. Pumasok si Clara, suot ang kanyang mapangahas na pulang damit at hawak ang kamay ng batang si Miguel. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan, handang agawin ang sandaling ito. Ang tagumpay na sinasabi mo, Mateo, ay hindi kumpleto kung wala kami. Sigaw ni Clara, sapat na malakas upang marinig ng lahat. Lumakad siya patungo sa entablado. Hindi alintana ang mga nagbubulungang bisita. Panahon na para malaman ng lahat ang totoo. Ako ang tunay na katuwang ni Mateo sa bawat hakbang niya patungo sa yaman. At ang batang ito, si Miguel, ang tunay na tagapagmana ng pamilya, Reyes. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa buong ballroom. Ang mga mukha ng mga investors ay napalitan ng pagkasuklam at pagdududa. Ang iskandalong ito ay tila isang malaking lamat na tuluyan nang bumabasag sa imahe ni Mateo. Clara, tumahimik ka. Anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Mateo, ngunit huli na ang lahat. Si Doña Carmen ay tila hihimatayin sa tindi ng kahihiyan, habang si Clara ay nakangisi, nakatingin kay Bella ng may paghamon. Ngunit si Bella ay nanatiling kalmado. Tiningnan niya si Clara nang may malalim na awa. Isang tingin na tila ba alam niya ang bawat dumi sa likod ng magandang damit ng babae. Ganyan ba talaga, Clara? Akala mo ba ay ikaw ang panalo ngayong gabi? Mahinahong sabi ni Bella. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento ang pumasok sa bulwagan. Pinangunahan sila ni Gabriel na may seryosong mukha. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid nang lumapit sila kay Mateo. Mr. Mateo Reyes, ang boses ng pinuno ng grupo ay malamig at puno ng awtoridad. Kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Mayroon kaming hawak na warrant of arrest laban sa iyo para sa mga kasong corporate fraud, falsification of documents at estafa na isinampa ng Vanguard Capital. Nabitawan ni Mateo ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Tila ba ang lahat ng lakas niya ay hinigop ng sahig na kanyang tinitayuan. Hindi maaari. Nagkakamali kayo. May malaking investment ang Vanguard Capital sa akin. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang sino mang makakatulong sa kanya. Ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay puno na ngayon ng paghusga. Humarap si Mateo kay Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at puot.
Sino? Sino ang nagsumbong? Sino ang may-ari ng Vanguard Capital na sumira sa akin ngayong gabi? Dahan-dahang humakbang si Bella patungo sa entablado. Ang bawat takong ng kanyang sapatos ay tila isang huling hantungan ng bawat kasalanan ni Mateo. Tumayo siya sa harap ng asawa, itinaas ang kanyang noo at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ako, Mateo. Ang boses ni Bella ay malamig na tila yelo. Bawat salita ay itinatarak niya sa natitirang dangal ng asawa. Ako ang Vanguard Capital at ako rin ang babaeng binaliwala mo, ninakawan at tinalikuran. Ang bawat sentimong ipinagmalaki mo ay galing sa akin. At ngayong gabi, kukunin ko na ang lahat ng sa akin. Ang bawat salitang binitawan ni Bella ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa buong pundasyon ng ballroom. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa tabi ni Bella, hawak ang isang makapal na folder na may gintong tatak ng Pamilya Lam. Binuksan niya ito at iniharap sa lahat, lalo na sa mga pulis at sa mga investors na kanina lamang ay hangang-hanga kay Mateo. Para sa kaalaman ng lahat, ang kumpanyang Reyes Global ay hindi pagmamay-ari ni Mateo Reyes. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw, puno ng legal na autoridad. Batay sa mga dokumentong ito, si Isabela Lamhavi ang nagmamay-ari ng 70% ng shares ng kumpanya mula pa nang itatag ito. Ang bawat puhunan, ang bawat asset, at pati na ang mismong gusali ng kumpanya ay binili gamit ang pondo ng Pamilya Lam na nakapangalan kay Isabela. Si Mateo ay isa lamang administrator na itinalaga ni Isabela at dahil sa paglabag sa kanyang tungkulin at pagnanakaw ng pondo, ang lahat ng kanyang karapatan ay binabawi na ngayong gabi. Bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa sahig. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang pag-ikot ng mundo? Ang bawat alaala ng kanyang pagmamayabang, ang bawat sandali na minaliit niya si Bella, ay tila mga aninong bumabalot at sumasakal sa kanya ngayon. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang tagumpay, ang bawat papuri na natanggap niya, ay hindi dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa pagmamahal at suporta ng babaeng itinuring niyang basura. Hindi ito totoo. Bella, mahal ko, nagbibiro ka lang, di ba? Pabulong na pakiusap ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Ako ang nagtrabaho, ako ang nagpagod. Nagpagod ka sa pagpapakasasa sa pera ko, Mateo. Malamig na sagot ni Bella. Nagpagod ka sa pagtatayo ng bahay para sa iyong kirida gamit ang pawis ng aking pamilya. Sa baba ng entablado, si Doña Carmen ay nagsimula ng magwala. Sinubukan niyang sugurin si Bella, ngunit agad siyang hinarang ng mga gwardiya. Sinungaling ka! Ang bahay namin, ang mansyon namin ay pagmamay-ari ng anak ko. Mateo, gawin mo ang paraan. Hinarap ni Gabriel ang matandang babae at inilabas ang isang titulo ng lupa. Doña Carmen, pati ang mansyon na tinitirhan niyo ay nakapangalan na kay Isabela. Isinanla ito ni Mateo sa Vanguard Capital at dahil hindi siya nakabayad sa itinakdang panahon, ang foreclosure ay epektibo na simula bukas ng umaga. Mayroon na lamang kayong hanggang 12:00 ng tanghali para lisanin ang property. Ang matandang babae ay tila nawalan ng hangin. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay dahil sa tindi ng kahihiyan at katotohanang mawawala ang lahat ng kanyang karangyaan. Samantala, si Clara ay palihim na sumusubok na lumabas ng ballroom. Bit-bit ang kanyang designer bag na puno ng mga alahas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang siya ng 2 pulis. Miss Clara Monteverde, kasama ka rin sa warrant of arrest, sabi ng pulis. Mayroon kaming ebidensya ng pakikipagsabwatan mo sa paglilipat ng corporate funds patungo sa mga dummy accounts sa probinsya. Sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako.
Wala akong alam. Si Mateo ang nagbigay sa akin yan. Sigaw ni Clara, ngunit wala na siyang nagawa ng ikabit sa kanya ang posas. Ang kanyang kwintas, ang kwintas ng ina ni Bella, ay kinuha ni Bella mula sa kanyang leeg nang walang kahirap-hirap. Huling binalikan ni Bella si Mateo na nakaluhod pa rin. Inilabas ni Bella mula sa kanyang bag ang 2 puting sobre. Inilapag niya ang mga ito sa harap ng asawa nang may matinding dahan-dahan. Ang unang sobre ay ang mga papeles para sa annulment at diborsyo. Huwag mo nang subukang lumaban dahil ang bawat ebidensya ng pagtataksil mo ay nasa kamay na ng korte, sabi ni Bella. At ang ikalawang sobre, iyan ang listahan ng lahat ng perang ninakaw mo sa akin sa loob ng 10 taon. Hihintayin ko ang bawat sentimo niyan, Mateo. Kahit abutin ka pa ng habambuhay sa loob ng kulungan. Hindi sinampal ni Bella si Mateo. Hindi rin siya sumigaw. Tinitigan lang niya ang asawa nang may matinding pandidiri. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang katahimikan ang naging pinakamalakas na sigaw ng kanyang tagumpay. Tinalikuran ni Bella ang entablado. Naglakad siya palabas ng ballroom nang hindi man lang lumingon sa nagmamakaawang tawag ni Mateo. Bawat hakbang niya ay may dalang gaan, tila ba ang mabigat na tanikala na nakakabit sa kanyang paa sa loob ng 1 dekada ay tuluyan na ngang naputol. Sa likod niya, narinig ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Mateo. Ang kanyang mga pagsisisi at pag-iyak ay tila isang malungkot na musika na unti-unting nawawala habang lumalayo si Bella. Nakarating si Bella sa pintuan ng hotel kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang malaking paghinga ang pinakawalan niya, ang unang hininga ng isang malayang babae. Ang bawat pader ng kanyang dating buhay ay tuluyan ng gumuho at sa likod nito ay ang simula ng kanyang bagong umaga. Ang bawat rehas na bakal ay tila isang malamig na paalala ng bawat pagkakamaling nagawa ni Mateo sa loob ng maraming taon. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Mateo sa isang manipis na higaan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang mamahaling relo, wala na ang kanyang magarang suit, at higit sa lahat, wala na ang bawat taong akala niya ay mananatili sa tabi niya. Isang balita mula sa kanyang abogado ang tuluyan nang bumasag sa kanyang huling pag-asa. Nalaman niyang si Clara, ang babaeng akala niya ay tunay na nagmamahal sa kanya, ay mabilis na naglaho matapos ibenta ang bawat kagamitang naiwan sa kanyang kondo. Hindi man lang siya binalikan ni Clara at mas malala pa, nalaman ni Mateo na ang bawat pondo na palihim niyang ibinigay sa babae ay na-freeze na rin ng gobyerno. Naiwan si Mateo na nag-iisa, humaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong nang walang kahit 1 sentimo sa kanyang bulsa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at mainit na inuupahang kwarto, sa isang masikip na eskinita, nakaupo si Doña Carmen sa harap ng isang maliit na bentilador na halos hindi na umiikot. Ang tanging pagkain sa kanyang hapag ay isang pakete ng noodles at ilang piraso ng tuyo, isang malaking kabaligtaran sa mga mararangyang salo-salo na dati ay pinamumunuan niya. Hinusgahan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigang donya noon, wala nang tumatawag sa kanya at wala nang nag-iimbita sa kanya sa mga sosyal na pagtitipon. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga mapapait na alaala at ang tunog ng ingay mula sa kalsada na tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang dati ay mapagmataas na tindig ay napalitan na ng isang pagkakukot ng katawan dahil sa tindi ng hiya at pangungulila sa yaman na kailanman ay hindi naman talaga naging kanya. Samantala, sa isang malayong probinsya, si Clara ay natagpo ang nagtatrabaho bilang isang tagapaghugas ng pinggan sa isang murang karinderya sa tabi ng terminal ng bus. Ang kanyang makikinis na kamay ay naging magaspang
dahil sa matapang na sabon at walang katapusang dumi ng mga plato. Wala na ang kanyang ningning, wala na ang kanyang kayabangan. Sa bawat oras na makikita niya ang kanyang sarili, sa basag na salamin ng banyo, naaalala niya ang bawat pangarap na itinayo niya sa kasalanan at kung paano ito gumuho sa isang iglap. Nabaon siya sa matitinding utang sa mga taong pinagtaguan niya at ang takot sa kanyang mga mata ay tila hindi na kailanman mawawala. Lumabas si Bella mula sa gusali ng korte. Hawak ang huling dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng kanyang ugnayan sa pamilya Reyes ay tuluyan ng naputol. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanyang paglaya. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang hininga na may dalang amoy ng kalayaan at bagong simula. Wala na ang pait sa kanyang puso, kundi isang malinis na puwang na handa ng punan ng mga bagong alaala. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay nakuha na niya ng buong buo, hindi sa pamamagitan ng marahas na paraan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at tibay ng kanyang loob bilang isang ina. Narinig ni Bella ang tunog ng mabilis na hakbang mula sa malayo. "Mama! Mama!" Tumingin si Bella sa direksyon ng boses at nakita niya si Maya na tumatakbo papalapit sa kanya. Suot ang kanyang bagong uniforme para sa St. Jude. Ang mukha ng bata ay nagniningning sa tuwa. Wala nang bakas ng takot o lungkot na dulot ng kanyang ama. Mabilis na lumuhod si Bella at sinalubong ang kanyang anak ng isang napakahigpit na yakap. Ibinuhat niya ang bata at sa sandaling iyon, naramdaman ni Bella na ang lahat ng sakripisyo niya ay nagbunga na ng pinakamahalagang yaman sa mundo. Isang malinis na sasakyan ang huminto sa tabi nila. Bumaba si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng kislap na tila nagsasabing handa siyang maghintay sa susunod na kabanata ng buhay ni Bella. "Handa na ba kayong umuwi?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay at may dalang katiyakan. Ngumiti si Bella, isang tunay at wagas na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Handa na kami, Gabriel. Handa na kaming magsimulang muli." Habang dahan-dahang naglalakad ang tatlo, patungo sa sasakyan, ang langit ay nagsisimulang magbago, ang kulay patungo sa isang magandang dapit hapon. Ang bawat hakbang nila ay may dalang pag-asa, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pangako na sa kabila ng bawat dilim, palaging may darating na liwanag para sa mga pusong marunong lumaban ng may dangal. Ang sinag ng araw sa umagang yon ay tila may dalang kakaibang ningning habang tumatama sa mga dambuhalang gate ng St. Jude International Academy. Ang tunog ng mga kampanilya ng paaralan na naghuhudyat ng simula ng klase ay tila isang malamyos na musika na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng isang bagong kabanata. Sa gitna ng dagsa ng mga magulang at mag-aaral, nakatayo si Bella. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Pinanood niya si Maya na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga bagong kaklase. Ang uniforme ng kanyang anak ay malinis at plansado, at ang bawat tawa ni Maya ay tila mga kristal na bumabasag sa anumang bakas ng kalungkutan mula sa nakaraan. Sa bawat pagtalon at pagtakbo ng bata, nadarama ni Bella ang isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng pera. Ang katarungan ng makitang muling nangarap ang kanyang anak nang walang takot. Habang naglalakad ang mga bata patungo sa kanilang mga silid-aralan, napatingin si Bella sa malayo, sa puting ulap na dahan-dahang naglalakbay sa asul na kalangitan. Sa kanyang isipan, dumaan ang mga anino ng nakalipas na 10 taon. Ang mga gabing luhaan siya habang naglalaba ng mga damit ni Mateo. Ang mga panlalait ni Doña Carmen na tila mga latay sa kanyang balat. At ang pagtataksil na akala niya ay tuluyan ng susunog sa kanyang pagkatao. Hindi niya pinatawad si Mateo. Ang mga kasalanang ginawa nito sa kanilang anak
ay hindi isang bagay na madaling malimutan o mapalampas ng isang simpleng patawad. Para kay Bella, ang hustisya ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili. Ngunit sa kabilang banda, nahanap niya ang kapayapaan sa isang paraang hindi niya inaasahan. Pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang dating Isabela na naging bulag sa pag-ibig, ang Isabela na naging martir hanggang sa mawala ng sariling tinig. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ang lalalim ng iniisip natin, Bella. Nabalik ang diwa ni Bella nang marinig ang pamilyar at mahinahong boses ni Gabriel. Nakatayo ang lalaki sa kanyang tabi. May hawak na 2 baso ng mainit na kape. Inabot ni Gabriel ang isa. At sa sandaling nagdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Bella ang isang banayad na kuryente. Isang init na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng proteksyon. Hindi nagmamadali si Gabriel. Sa bawat araw na lumilipas, ipinapakita niya kay Bella na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsakop o pagkontrol, kundi ang tahimik na pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa habang binubuo ang sarili nilang mga pangarap. Isang matamis at makahulugang tingin ang ipinukol ni Gabriel sa kanya. Isang pangako ng pagkakaibigan na dahan-dahang yumayabong patungo sa isang bagay na mas malalim at mas totoo. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng itinatagong lihim. Sagot ni Bella nang may matamis ng ngiti. Sabay silang naglakad palayo sa gate ng paaralan. Ang kanilang mga hakbang ay magaan at may iisang ritmo. Sa bawat tawa nilang dalawa na sumasabay sa huni ng mga ibon, tila ba ang bawat sakit ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho, nagiging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang sakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga, kundi sa kanyang tapang na tumayo, bawiin ang kanyang dignidad at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat luha ay nagsilbing ulan na nagpatubo sa isang mas matatag na Isabela, isang inang nagising sa katotohanan at isang babaeng handa nang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti at pag-asa.